It's Sara versus Leni sa 2028 presidential race. Kung ang latest Tanjere survey ang pagbabasihan, lamang ang current VP pero mapapataob siya ni Leni kung i-endorso ni PBBM ang dating Vice President. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Hindi pa man nakauupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsit na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila may kanya-kanya ng pambato. Sa 8 na aming natanong, tig-3 ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. 2 naman kay Senador Bongo. Dimilenio, Bongo po. Vice President Sara. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tanjere nitong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuo ng Tanjere sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Si Sara naging mayor ng Davao City. Si Leni uupong mayor San Aga City simula ngayong Lunes. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si Sara, naging presiding officer ng Davao City Council. But wait, there's more! Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saad kasi sa Tanjere survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang Vice President. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang Vice Presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Pero teka, meron pa. Natukoy ng Tanjere survey si Senador Ko bilang wild card sa pagkapangulo. Sa mga pumili sa kanya bilang presidente, 51% dito ang nagsabing si Duterte ang kanilang second choice. At kung di naman tatakbo si Go sa pagkapangulo, 45% ang nagsabing si Robredo ang kanilang alternatibo. Ang survey ay non-commissioned, ibig sabihin, kusang isinagawa ito ng survey firm. Sa 2,000 respondents, 12% dito ay mga taga Metro Manila, 23% ay mga Ilocano mula sa Northern Luzon, 22% mula sa Southern Luzon, 20% mula sa Visayas, at 23% naman mula sa Mindanao. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radyo. Sino nga ba ang mas mainam? Ang dating Vice Presidente ba na si Leni Robredo o ang ngayon Vice Presidente na si Sara Duterte? Tignan natin ang kasagutan ng ating mga kababayan. Baka parehas kayo ng sentimento. Panoorin ang buong video. Let's do this! Let's go! Sir, Vice President Sara Duterte or the former Vice President Leni Robredo? Sino mas gusto mo? Duterte. Sara Duterte. Bakit po? Subok na yung leadership niya. Galing mayor, hanggang ngayon vice president. Nakita naman yung Davao, peaceful. Duterte pa rin. Ayun. Thank you very much, sir. Thank you. Tatanungin lang kita, Vice President Sara Duterte or the former Vice President Leni Robredo? Sino po ang mas napupusuan mo? Since kapwa Bicolano ko po si Leni, kay Leni po ako. Sa tingin niyo po, sa current na ginagawa ng namumuno sa Department of Education, ano ang tingin niyo dapat niyang gawin para, kumbaga, makasabay sa pamantayan niyo kay Leni? Ano kaya? Pero hindi na ako masyado updated sa mga kaganapan. But I guess for VP Sara, it's much better kung mas maging involved siya at maging mas specific sana yung mga kagustuhan niyang mangyari. Hindi nga yung gaya ng sinabi ni Miss Ontiveros. Parang masyadong general yung gusto niyang mangyari sa administrasyon niya. So ayun, sana mabigyang linaw kasi syempre pera ng taong bayan yan. So para lang malaman natin kung ang sa mabuti ba mapupunta yung pera ng taong bayan. So ayun lang. Alright, thank you very much, sir. Botante kayo, sir? Botante. Sa kayo botante? Sa Albay. Albay. Bicol. Thank you, sir. Thank you very much. Hi, madam. Madam, tatanungin lang kita. Sino mas gusto mo? Si Vice President Sara Duterte or yung former Vice President na Leni Robredo? For me po si Leni. Bakit po? Ayun. Kasi po, actually kilala na po namin siya since laking Bicol po ako and I know taga Bicol po si Leni. So, noong time po kasi na parang nagkaroon ng struggle yung province namin, nandun po kasi si Leni.
and nandun po siya para tulungan yung mga kababayan niya. So, yun po yung parang pinagbasehan ko din po na parang, ano ba to? Kasi wala po talaga akong alam sa mga, sa lahat ng naitulong niya. Kumbaga parang doon po ako nag-base na nakita ko mismo sa ginawa niya, mismo sa amin, nung nagkaroon ng bagyo sa Sorsogon po. Okay. Botante na po ba kayo? Hindi pa po. Hindi ba po? Di ba sa tingin mo sa 2025 botante ka na? 2025? Opo. Okay, thank you pa. Istorbohin lang kita. Vice President Sara Duterte or the former Vice President Leni Robredo, sino pipiliin mo? Vice President Sara Duterte po. Bakit po? Marami po kasi siyang nagawa. Tsaka matapang po kasi siya. Yan lang po. Ayun. Hello sir, storbohin lang kita. Sino mas nagugustuhan mo yung pamamalakad? Yung former Vice President Leni Robredo or yung current Vice President na si Sara Duterte? As of today, syempre, makikita naman po natin yung nangyayari ngayon. So, for me po, mas okay po yung pamamalakad ni former Vice President Leni Robredo. Example. Kasi 'di ba po nung nangangampanya siya, mas po siya sa transparency kaysa po sa confidential file. Ayun po. Okay. Thank you sir. Botante ka na ba sir? Yes po. Okay. See you sa 2025. Thank you po. Thank you. Sir, storbohin kita. Vice President Sara Duterte or former Vice President Leni Robredo? Sara. Bakit? May magaling yun eh. Magaling. Lady. Alright, thank you very much, sir. Sir, istorbohin lang kita, Vice President Sara Duterte or former Vice President Leni Robredo? Sino pipiliin mo? Siyempre, former Vice President Leni Robredo. Since, ay nga po, mas lamang siya sa credentials. Kung titignan naman po sa way ng pangangampanya niya, makikita natin na mas sincere siya sa paglilingkod sa bayan and makikita mo talaga na meron siyang concrete plan when it comes to improving the lives of the Filipino people. Ayun lang po. Okay. Thank you, sir. Vice President Sara Duterte or the former Vice President Leni Robredo? Sino po mas gusto? Sara Duterte. Bakit po? Yun ang yung nasa puso ko noon pa. Sige po, madam. Thank you very much. Hope you enjoy your day. Tanungin lang kita, Vice President Sara Duterte or former Vice President Leni Robredo? Sino mas gusto mo? Sara Duterte po. Bakit? Ano po, kasi po yung tatay po ni Sara is naging president po ng bansa natin and maayos po yung pagkakahandle ni Duterte sa bansa po natin. So, para sa akin po, parang kung kaya nung tatay po ni Sara, kaya din po nung anak. Ayun po, thank you po. Yun, thank you. Thank you very much po. Thank you po. Storbohin kita. Sino pipiliin mo? Vice President Sara Duterte or the former Vice President Leni Robredo? Vice President Duterte. Bakit po? Kasi siya po yung parang mas nakakaintindi sa bansa. Yung papa niya po kasi dati presidente and then parang may experience na rin po siya sa pagkakapresidente. Ayun. Thank you very much po. Botante na po ba kayo? No po. Pero sa tingin mo 2025 botante ka na? Po. Ayun. Okay, thank you. Thank you po. Vice President Sara Duterte or former Vice President Leni Robredo? Siyempre Leni Robredo po. Kitang-kita naman po sa mga credentials sa nangyayari pa lang sa bansa natin ngayon na sobrang dahil sa pamamalakad ng rehimen nila Sara Duterte tsaka Pangulong President Marcos. So, Leni. Okay, thank you sir. Botante ka na ba sir? Hindi po. Pero tingin mo 2025 botante ka na? Yes po, boboto po ako. Di lang ako nakapagpa-register na itong mga nakaraan. Okay. Thank you sir. Thank you. So, kung papipiliin ka, Vice President Sara Duterte or former Vice President Leni Robredo, sino pipiliin mo? Sara. Bakit po? Subok na. Magaling. Kaya kung papiliin ako, Sara. Sara. Thank you sir. Sir, good afternoon. Storbohin lang kita. Sino mas gusto niyo po? Si Vice President Sara Duterte or the former Vice President Leni Robredo? Siyempre sa Duterte, kay BP Sara Duterte. Bakit po? Una-una, si BP Sara Duterte ay may malinaw na mandato para sa DepEd.
as secretary ng DepEd. Siyempre, ang unang mandato niya, itong paglilinis sa hanay ng mga ating mga guro. No? Dahil we all know naman na infiltrated ang ating education system ng mga kaliwang grupo. Alam naman natin yan eh. Kaya nga, nung mga naarang di ba, yung mga module na binibigay sa mga bata, may halo ng kabastusan at mali-mali ang turo. Bakit merong mga itong nakalusot ng mga module sa mga bata? Dahil sadya yan para magayat ang mga tao sa ating gobyerno. Sino lang ba meron gayet sa gobyerno kundi ang mga kaliwang grupo lang naman. Kaya nga si Sara Duterte ang mas swak na swak as a secretary ng Department of Education dahil siya lang ang tagang makapuksa sa mga hindi kagandang kaisipan ng mga kaliwang grupo. Ayun lang po. Thank you very much, sir. Butante na ba kayo, sir? Oo mo. 50s na eh. Mukha kasi kayong teenager eh. Teenager natin kupong-kupong. Thank you, sir. Thank you. Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. It's Luis again!